hapunan. Nakasurvive din ang aking avocado. Pinurutan ng kambing panahon ng summer. Tatlo yan. Andun yung isa. Andun pa yung isa. Halos ganyan din ang kanto. Mangga ko, lalaki na. Welcome to my office. Ito ang aking mini farm na pag wala akong vlog, andito ako naglalagay. Ang oras ko, inuubos ko dito para unti-unti ayusin. Awa ng Diyos kahit paano, malalaki na yung mga halaman ko. Napapaikutan na ito ng malalaking puno. Hindi lalaki yan. Tapos nagtanim ako ng mga mangga, malalaki na rin. Yung aking guyabano at langkado, pinulutan din ng mga kambing. At yung kalamansi ko doon, naubos din. Ang mga saging ko doon, hindi walang makalaki dahil kinakain lagi ng kambing. May mga nyog na rin ako. At ito nga pala, may bago akong tinanim. Nagtanim ako ng mga malunggay. Ito, malalaki ito. Mataas. Pinakabakod ko na ito. Pumutol ako ng malunggay, humingi ako dun sa kabilang barangay. Mga 7 puno ito 8 puno pinutol ko. Paikot yan. Tsaka nga pala itong mini farm ko, around 65 meters by 70 meters. Ganyan, pakwadrado ito. So around 4,000 square meter ang lawak nito. At ito i-enclose ko ito. Talagang babakuran ko ito para long term plan yung mga kambing ko rito, free range. Ibig sabihin, aalpasan ko lang sila rito. Kaya nga pala, yun yung bahay na pinagawa ko, bahay ng kambing. Yun yung aking kubo. So, 2 na nakatirik dito. Kambing ko nga pala, ando lang ito, mga native lang. Nagsisimula pa lang kasi tayo at hindi pa natin kabisado talagang pagpapalaki. Kaya ang ginawa natin, practice muna tayo sa native. So meron akong 7 inahin as of now. May mga anak na rin sila. Dati yung makikita ninyo, pag-alagala lang dito 3. Ngayon parami na sila. At itong pang kalaparan na ito, binakuran ko na ng Elena o yung ipil-ipil. Binakuran ko na rin ng malunggay. At yung pinakahuli, nagputol na rin ako ng mga kakawate dahil napakagandang pangumpay sa kambing yun. Lahat ng bakod dito pangkumpay sa kambing. At yung nasa palipaligid niya, nagtanim na rin ako ng mga kamoting kahoy. Paikot yan. At meron din akong mga napier grass na tinanim dyan. So ito yung magiging long term plan natin dito. Hindi naman lagi magbablog tayo ng hunting kasi medyo pahina na rin ang katawan natin. Actually sa hunting medyo nahirapan ako. Kaya kung dati naka 5 episode, 4 sa bawat igat hunting, ngayon halos 2 na lang dahil hihirapan din ako. Dinadayo natin iba't ibang lugar. At maraming salamat sa inyong panonood. Salamat dun sa walang tigil na nagko-comment sila. Pasensya na kayo, hindi ko kayo ma-replyan agad dahil loaded masyado. Marami na kasi akong obligasyon ngayon, dumami dahil ito Akay Sol ha. Ito nag-sponsor sa akin sa lahat ng mga lakad ko. Kahit saan ko gusto. Region 4A, yun talaga ang area na pinupuntahan ko para mag-hunting. Puntahan yung mga tourist spot, puntahan yung mga destination kung saan kilala yung mga lugar. At kung ano yung mga sikat sa kanila, yun ang pinupuntahan ko aside from igat hunting. So igat hunting, ano lang yan 4 days lang o 5 days. After that, tourist tourist vlogging, food tourism tsaka adventure. So yun ang ginagawa natin ngayon. Medyo unti-unti nag-merge na tayo. Medyo nahihirapan na kasi ako sa hunting. Kaya pasensya na kayo doon sa mga naghahanap ng igat hunting. Hingi talaga ako ng dispenser sa inyo. Sisingit-singitan ko unti-unti. At sana wag kayong magsawa sa panonood. Sana wag kayong magsawa na mag-comment. At sana dumami subscriber kasi talaga ngayon bumaba ang views.
Pero okay lang, naintindihan ko naman yon. Salamat lang talaga. Hanggang ngayon andyan kayo. Sa Facebook may upload na rin ako. Albert Rada nga lang yung ating ano doon. Yung ibang pinupuntahan kung hindi ko na-upload sa YouTube, andyan sa Facebook, panoorin nyo. Albert Rada yung aking ano doon page, pangalan ng page. Mamaya tutur ko kayo doon sa kambing at papakita ko sa inyo ito, babakuran ko ito. Yung mga ginawa na akong pambakod, kaya masakit yung kamay ko. 4 days kong ginawa yon. Gumawa ako nung rebar. Ang rebar ko ang cute, makikita ninyo. At ang diskarte na gagawin ko rito, concrete na poste ito, PVC de 4. May mga rebar na akong ginawa. Ubos ang bawais ko, ubos ang ano, lakas ko, talagang ang hirap. Mula sa pamimili ng materyales, sa hardware, pampuputol, pagbebend nung ano, ng anilyo, hanggang doon sa pag-assemble, pagod. Pero unti-unti lang, baka next week ang 4 na kanto na yan, malagyan ko na ng konkretong poste. Siguro isang side, 5, and then lalagyan natin ng hog wire. Yun yung pang-introduce natin dito.